po natin, the joy of finding the lost. Yan, amen. The joy of finding the lost. Kaya nga po tinatanong ko po kanina, nagagalak po ba ang bawat isa sa atin? Amen. Amen. Kasi dito po sa pag-aaralan natin, pinakita po dito ng ating Panginoon kung paano po siya nagagalak na naghahanap ng mga nawawala. Amen. Sa bawat isa po sa atin, yung sarili po ba natin, alam po ba natin na nawawala tayo sa Lord? Amen. Di ba kaya nga po tayo, nagkalat po ang mga lingkod ng Diyos, hinanap po tayo sa bawat tahanan po natin, kasi lahat po tayo naliligaw. Amen. At ngayon po, na pinagkatipon na po tayo ng Panginoon, andyan na po yung joy of salvation na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabi po dito sa ating pag-aaralan, Luke 15 has been called God's Lost and Found Department. Dito po pala sa aklat ng Lucas chapter 15, tinawag po itong God's Lost and Found Department. Bakit po? Kasi dito po makikita po natin yung mga bagay na nawawala. Kung makikita po natin yung mga talinghaga po dito, sabi dito ang nawawala at natagpo ang tupa, yung pangalawa po ang nawawala at natagpo ang salaping pilak, ang dalawang anak. Dito po sa tatlo po na binanggit ko pong ito, mga bagay na nawala. Amen? Diba dito po sa una, nung binasa po natin, yung tupa. Yung isang tupa, iiwanan niya po yung 99 para hanapin yung nag-iisang tupa. At yung pangalawa naman po, yung salaping pilak. Dito po pinapakita, hahalughugin ang lahat, di ba po? Kapag tayo po may nawawalang gamit, ano pong ginagawa po natin? Di ba po? Binabaliktad natin yung bahay natin. Amen? Di ba? Minsan po, kahit nabaliktad rin po natin yung kwarto natin, yung bahay natin, hindi pa rin natin nahanap. Gayon din po yung talinghaga na ito na tinutukoy. Nung nawala yung salapi niya po, halos halughugin niyang lahat. At nung natagpuan niya po, nagsaya po siya. Amen. Tayo po ba nalungkot tayo nung nahanap po natin yung hinahanap natin? Di ba? Hindi po. Masaya. Amen. At yung huli po, yung dalawang anak, the prodigal son. Di ba dito po, yung time po na nawala po yung kanyang anak, kinuha niya yung manay niya, umalis, nagpakasasa sa yaman ng mundo, ng kasalanan. Tapos nung time na bumalik yung kanyang anak, di ba po, nagpakatay po siya ng mga alaga niya po para po magsaya, magdiwang dahil dumating na po ang kanyang nawawalang anak. Dito po pinapakita dito sa atin ng ating Panginoon, lahat po tayo nawala. Lahat po tayo naligaw ng landas. At ngayon po, pinagkatipon na po tayo ng Panginoon. Ngayon po, nagagalak ang puso ng Panginoon sapagkat tayo po ay pinag-isa niya po sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, sabi po dito sa Lucas chapter 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Naparito ang anak ng tao. Sino pong tinutukoy dito? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga po itong anak ng tao po na tinutukoy, ito po, di ba po, kung makikita po natin dito sa Biblia, si Jesus po, siya po ay nilagay sa pupunan ng isang tao. At dito po, pinapakita po dito yung espiritu po ng Diyos na iyon para sa katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung maglalagay sa atin sa kaligtasan. Amen. At sabi po ng Marcos chapter 2 verse 17, sabi po dito, narinig ito ni Jesus kaya't siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang matutuwid. Dito po pinapakita. Kaya po pala tayo nandito sa oras po na ito, tayo po yung tinutukoy na may sakit. Hindi po physical na may sakit Di ba po? Spiritually, meron po tayong sakit. Bawat isa po sa atin may mga pinagdadaanan mga kapatid sa Panginoon. Hindi man po pare-parehas, pero lahat po tayo merong sakit sa espiritu. Sino po dito ang walang kasalanan? Wala po, di ba po? Katulad po kanina dun sa preaching po dun sa amin ni Pastor. Sige, itaas nyo yung kamay ng mga hindi nagkakasala. Di ba po? Walang nagtaas kasi alam po nating lahat, fall short po tayo sa harapan ng Panginoon. Sabi po ng kanyang salita, kung sinasabi po natin hindi tayo nagkakasala, tayo po ay sinungaling. At sabi po ng Biblia, lahat ay nagkasala at walang naging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, tayo po, wag po nating sabihin na nandito ka dahil banal ka. Nandito ako dahil mabait ako. Nandito ako dahil sumusunod ako sa kalooban ng Lord. Hindi po.
nandito po tayong lahat dahil tayo po ay makasalanan na lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya po, sabi po dito sa ating pag-aaralan, ito po yung bibigyan po natin ng, ito po yung parang sentro po ng ating pag-aaralan, the lost sheep. Kasi tayo po, dito po sa sinasabi po dito, lahat po tayo, ito po yung mga sheep, tayo po yung mga sheep na tinatawag po doon. Tayo po yung mga tupa na naliligaw po dito. At di ba po, sabi po dito sa binasa po natin, kaya niya pong iwanan yung siyam na putsyam para po iligtas itong nag-iisa po. Di ba po, kung tayo pong mga tao, halimbawa po, meron po kayong 100 na alaga na aso. Yan, sino po yung may mga alagang aso? Di ba lahat po tayo, kung halimbawa meron tayong 100 na alaga na aso. Di ba po, mawala yung isa, hanapin nyo pa po? Hindi minsan hindi na po. Ay, salamat na bawasan na yung alaga ko. Minsan sasabihin po natin gano'n, di ba po? Ganun po sa ating mga tao, minsan ganun yung pananaw po natin. Pero ang Lord, kapag may isa na nawala po sa atin, hinahanap ng Panginoon. Amen? Sino po dito yung dati na pong Christian, tapos ngayon po ulit parang nanumbalik sa Panginoon? Di ba halos lahat po tayo, mula nung umpisa, meron po tayong mga pinanggalingang church. Di ba po, mula po nung umpisa may nag-invite na po sa atin, pero busy po tayo, di ba po? Pero tignan po natin yung habag ng Lord sa bawat buhay po natin. Pinag-isa pa rin po tayo sa isang layunin at para po tayo ay iligtas. Amen po. Sabi po ng number 1, the shepherd's compassion. Ito po, dito po ipapakita dito ng ating Panginoon kung paano po yung compassion po ng Lord sa bawat isa po sa atin. Kasi po, di ba po, tayo pong mga tao po, although tayo po halimbawa po sa mga anak po natin, mga magulang, di ba po, paano po yung pagmamahal po natin, pag-aalaga po natin sa mga anak po natin? Di ba, halos kaya po nating itaya yung buhay natin, yung sarili po natin para sa kanila, para lamang po natin mabuhay sila. Amen po. Higit po ang ating Panginoong Hesukristo. Ganon din po yung ginagawa niya po sa bawat isa sa atin, di ba po? Kahit na po tayo ay magsunog ng kilay, di ba po, hindi matulog, para lang po makahanap ng pangbuhay sa mga anak po natin, ginagawa po natin yan. Ang ating Panginoong Hesukristo, higit po yung ginawa niya po. Yung buhay niya po, inialay niya po sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sabi po dito, for a lost sheep, sabi po dito, the word lost is the same word that is translated perish in John 3:16. Dito yung word na lost po pala, kahulugan din po siya ng perish. Doon sa word ng John 3:16. Di ba po ano pong sabi dito? Sabi po doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish, but has eternal life. Dito po pala, yung lost at yung perish, iisa po pala yung pinapahulugan nun. Ano pong ibig sabihin nun? Mapapahamak. Pag sinabing nawawala, pwede ka mapahamak, may mangyari sa yung hindi maganda. At dito po pinapakita dito ng ating Panginoon na tayo pong mga tao na dahil sa compassion niya po, yung pagmamahal niya po sa bawat isa sa atin, kaya niya pong ialay ang buhay niya para sa atin. Amen? Sabi dito, it means to be lost, ruined, or destroyed. It is used to refer being sent away into hell. Dito po pinapakita dito ng ating Panginoon, kapag po pala, to be lost, kapag nawala ka na po pala, ang patungo na po natin sa impyerno. Amen po? Kasi akala po natin, yan, sa atin po, di ba po, although nagagawa pa po natin yung mga ginagawa po natin sa mundong ito, kapag naligaw na po pala tayo sa landas ng ating Panginoon, ang kahinatnan na po ng buhay natin ay pa-impyerno. Amen po? Amen. Sabi dito, God knows the lost condition of humanity. Alam na po ng ating Panginoon kung ano po yung mangyayari sa lahat ng tao. Kaya nga po sinabi niya po sa Isaiah 53 verse 6, sabi niya po dito, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinatanaw ni Yahweh sa kanyang mga sabi po dito, ipinatanaw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan tayo ay dapat. Dito po pinapakita dito ng Panginoon, ganun po pala. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkakanya-kanya ng lakad. Ngunit, ipinatanaw ni Yahweh, kung sabi po dito, na yung kaparusahan na tayo po ay meron dapat. Amen? Kapag patuloy po pala tayo, na tayo po ay naliligaw, o wala sa
umbrella ng ating Panginoong Hesukristo, sa compassion ng ating Panginoong Hesukristo, ang kahinatnan ng tao ay kaparusahan. Bakit po? Ano pong sabi ng kanyang salita? Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ano pong pinapakita dito ng ating Panginoon? Na kapag po tayo, yung daan ng ating Panginoon, yung nilakaran po natin, nandun po yung ating salvation. At yung kapag tayo po nanatiling ligaw sa mundong pong ito, tayo po ay mapapahamak. Amen po. Kaya po sabi dito, He knows that you are lost because of sin of Adam, but He also knows that you are sinner because you choose to be one. Pinapakita dito ng ating Panginoon, dahil minsan tayo din po, pinili po natin yung pagiging ligaw po natin. Amen. Di ba po, minsan, naranasan po ba natin yan? Alam na po nating mali, pero ginagawa pa po natin. Amen. Di ba po? Sa mga ano po dyan, may mga maintenance, di ba, na gamot. Di ba po? Alam na nating bawal yung lechon. Di ba po? Ay, may gamot naman, sasabihin po natin, di ba po? Di ba po? Ganun po yung ginagawa natin. Tapos minsan po sa daanan, pag may pupuntahan po tayo, nakasabi ng detour. Di ba po? Pero alam natin yun yung shortcut. Dadaanan pa po natin, titignan natin kung anong meron doon. Pero ano pong mangyayari sa atin? Minsan pababalikin po tayo dahil hindi po tayo makakadaan. Ano po bang pinapakita dito ng ating Panginoon? Ganon din po tayo minsan. Di ba po? Naliligaw na tayo sa mundong ito pero nagpapatuloy pa rin po tayo. Alam na po natin yung kasalanan pero ginagawa pa rin po natin. Pero tignan niyo po yung compassion ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Handa po siya na tayo po, kaya nga po kanina po na-bless po ako sa preaching ni Pastor. Kasi grabe po pala yung habag ng Lord, yung passion niya po sa bawat isa po sa atin, di ba po? Kahit na po tayo makasalanan, di ba po? Patuloy pa rin po ang Lord na nilalagay pa rin po tayo sa gawain niya. Amen po? Kahit na po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, pinipilit pa rin po tayong ilayo ng Lord sa kasalanan po na yun. At yun po yung grabing habag ng Diyos na ginagawa niya po sa atin. Kaya nga po, sabi ko, parang ganun din ako. Di ba po? Kasi maraming beses na rin po akong nawalay sa Panginoon. Maraming beses na rin po akong nagmatigas ng ulo, di ba po? Ang katangian ng isang tao talaga matigas ang ulo. Di ba po? Pilit ka nang dinadala ng Lord sa gawain, pero tayo po nagmamatigas pa rin sa harapan ng Lord. Pero yung habag at yung compassion ng Lord sa atin, tignan po natin, di ba? Hindi nawawala. Amen po? Kaya nga po, sabi po dito, He knows that hell is the end of the road of every soul that is not in a person, saving relationship with Jesus Christ. Dito po pinapakita dito ng Panginoon. Kaya nga po, pinauna niya na po sa kanyang salita. Sabi niya po, di ba po, na sabi niya po, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ano pa po sabi po dito, for a love sheep naman po dito. Sabi po dito, this sheep may have wandered away from the shepherd, but it was still precious to him. Di ba po? Tayo pa rin po yung pinapakita dito pa rin ng ating Panginoon. Di ba po? Minsan lumalayo po tayo sa Panginoon, pero mahalaga pa rin po tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga katulad din po dito sa talinghaga po na ito, kahit na lumayo na yung nag-iisang tupa, di ba po? Mahalaga pa rin sa kanya yon. Hinanap niya pa rin ito at nung nahanap niya po, nagsaya po siya. Amen po. Sabi po dito, there was value in the sheep and the shepherd wanted it returned to the flock. Sabi po dito, kahit na yung pinakamaliit na sheep niya po, ganun po niya inaalagaan ang kanyang mga tupa. Ang ating Panginoong Hesukristo, kahit ano po tayo, kahit anong kalagayan po ng buhay po natin, tayo pa rin po yung mahal ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Malaki, maliit man yung kasalanan mo sa Kanya, ikaw pa rin yung tinawag ng Diyos para iligtas niya po sa kapahamakan. Kaya nga po, sabi po dito, sa Jeremiah 31 verse 3, sabi dito, napakita ako sa kanila mula sa malayo, sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong nagiging tapat sa kanila. Ulitin ko po sa inyo, napakita ako sa kanila mula sa malayo, sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong nagiging tapat sa kanila.
una pa lang po pala, pinakita na ng Lord yung pagmamahal niya po sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, patuloy po pa rin pala yung katapatan ng Diyos na ibinibigay niya po sa bawat isa sa atin. Di ba po? Sabihin po natin minsan, na hindi natin nabibigyan ng panahon ang Lord sa bawat buhay po natin. Amen po. Pero bakit binibless pa rin tayo ng Lord? Alam niyo po, isang napakita rin sa akin ng Lord kanina po sa preaching po ni Pastor, yung understanding pala ng Lord sa bawat isa po sa atin. Bawat kalagayan po pala natin po sa harapan ng Lord, iniintindi niya po yan. Pero sabi ni Pastor kanina, huwag niyo namang abusuhin. Amen po. Nakita po natin yung habag, yung pagmamahal ng Lord, huwag naman po nating abusuhin. Porket naiintindihan tayo ng Lord sa mga bagay na ginagawa po natin. Di ba po, minsan sa gawain niya po hindi po natin napupuntahan. Minsan okay lang pala sa harapan ng Lord. Nabibless pa rin ako. Dahil kahit na hindi ako nakapunta sa gawin ng Lord, pinagpala pa rin ako, Lord, ng ating Panginoon. Huwag po nating abusihin yung mga bagay po na yun. Naiintindihan po tayo ng Lord, pero yung habag at pag-ibig ng Lord, lagi niya pong ibinibigay po yan sa atin. Amen po? Kaya nga po, sabi po dito, for a lone sheep, sabi po dito, just one sheep was missing, yet the shepherd still went. Dito po pinapakita dito, another shepherd might have countered the personal cause and decided to let that one sheep go and be lost forever. Dito po pinapakita dito ng Panginoon, kung sa ibang shepherd lang po yan, kung sa ibang nag-aalaga ng tupa, kung tao lamang po, di ba po, hahayaan na po natin yan. Pero ang Panginoon, hindi niya po tayo hinayaan. Amen po? Kahit nasabihin po natin yung buhay po natin, wala na pong silbi, wala na pong patutunguhan, mahalaga ka pa rin sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi dito, but this shepherd saw the value in just one sheep and he went after it. Dito po pinapakita dito ng Panginoon, every sheep, every tupa, every kaluluwa na meron po ang Panginoon, pinapahalagan po yan ng ating Panginoon. Kaya nga po, ano pong sabi ng kanyang salita, di ba po, lahat ng ibinigay sa kanya ng kanyang ama, kailanman, hindi niya po ipagtatabuyan. Ikaw kapatid, sa oras na ito, binigay ka ng Lord sa ating Panginoong Hesukristo. Ikaw kapatid, ibinigay ka ng Panginoon sa Kanya para po tayo pong lahat ay mapapurihan po siya at kailanman po hindi po tayo pagtatabuyan ng Panginoon. Ganun po yung pag-ibig ng Lord, yung compassion niya po sa bawat isa po sa atin. Sabi po dito, I am convinced that Jesus Christ came into this world to die because He redeemed every lost soul precious. Dito po pinakita dito ng Panginoon. Kaya po pala, di ba po, inangkin niya po yung hirap sa krus ng Kalbaryo. Di ba po, sinaktan po siya, hinagupit. Sabi po doon, walang nagtapon kahit isang paningin sa kanya. Di ba po, tinanggap niya pong lahat yung bagay po na yun. Dahil ano po, dahil yun po yung passion po ng Lord sa bawat isa po sa atin. Kung sa tao lamang po yan, bakit ko pa ililigtas yan? Ganyan nga yung ginagawa niya, di ba po? Kung tayo nga mga tao, di ba po, pag may nagawa yung yung kapwa po natin sa atin, di ba po, parang ang hirap patawarin. Amen? Di ba po, parang ang hirap, ganyan yung ginawa niya sa akin, sige, ganito rin gagawin ko. Di ba? Parang natamaan din po ako doon. Kasi, din po, inabot din po ako ng Lord sa salitang to. Kasi ang Lord po, di ba po, ganun na po yung ginawa natin sa harapan niya po. Pero tayo pa rin po pilit niya pong inaabot. Kaya nga po sabi ng John chapter 10 verse 3, pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Dito po pinapakita dito ng ating Panginoon, di ba? Tayo pong mga tao, di ba po, tayo po'y tinawag ng Lord. Kaya nga po, sabi ng kanyang salita, ako ang pumili at humirang sa inyo. Sabi po dito, at manatili sa inyo ang bunga. Dito pa lamang po pinapakita dito ng ating Panginoon. Sabi po dito, tayong lahat, alam niya po ang bawat pangalan po natin. Di ba po, kung makikita po natin sa Bible, di ba po, sino pong mga karakter ang mga natatandaan po nating pangalan? Sino po? Si David. Sino pa po? Sila Moises, sila Noah, di ba po? Itong mga karakter ng Bible po na ito, di ba po sila Daniel, di ba po? Ano po yung mapapansin po natin?
meron po silang great mighty things na ginawa sa harapan ng Lord. Amen. Di ba po si Abraham po, di ba po? Lahat po ng mga tao po na yung tinawag sa pangalan. Bakit po? Dahil nakita ng Lord yung kanilang mga ginawa sa ating Panginoon. Ganun din po sa atin. Amen po. Huwag naman po nating hayaan na makilala tayo ng Lord na pasaway. Di ba po? Yun po ang mahirap mamaya, itong anak kong si Ruth, di ba po? Yun pala, nakilala niya dahil pasaway. O kaya ang anak kong si Daryl, di ba? Nakilala pala ng Panginoon, pasaway pala. Di ba? Sa atin din po, kilala tayo ng Lord sa bawat pangalan natin. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Maging yung gahibla ng buhok po natin, alam ng Lord ang bilang niya. Amen? Kaya nga po lahat po tayo, hindi po aksidente, nandito tayong lahat. Lahat po tayo tinawag para sa panukala ng Diyos para sa kabubuti po ng ating Panginoon. Amen? Number 2 po, sabi po nung una, the shepherd's compassion. Pinakita po dito kung paano po yung passion ng Lord, pagmamahal ng Lord sa bawat isa po sa atin. Pangalawa po, the shepherd's commitment. Ito po yung yung mahalaga din po sa bawat isa po sa atin. Kasi tayo po ba may commitment na sa Lord? Amen po. Amen po. Amen. Yan, parang humihina yung boses po natin. Di ba po, kapag ang isang tao po may commitment sa isang tao po, ano po yung napapansin po natin? Di ba po, nandyan po yung halos araw-araw magkasama, araw-araw nagkakausap. Amen po. Kasi nandun po yung relasyon po nilang dalawa. Ganon din po sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag sinabing may commitment na po tayo, kailangan araw-araw po, meron po tayong pagkausap sa Panginoon. Araw-araw nagagamit ng Lord yung buhay natin. Kapag tinawag po tayo ng araw ng Wednesday, araw ng Thursday, ng Friday, Saturday, Sunday, or ano pa pong araw, Monday, Tuesday, kahit anong araw pa po na yon, pag tinawag po tayo ng Panginoon, dapat po nandun po tayo. Amen po, di ba? Kung tayo po sa mga kasintahan po natin dati, di ba po? Kapag tinawag po natin sila or magdi-date kayo tapos hindi po tayo pinuntahan, di ba? Nagagalit po tayo. Ganon din po ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag tayo po, meron po tayong meeting ng ating Panginoon tapos hindi po natin pinuntahan, nagagalit din po ang ating Panginoon. Amen. Kaya dito po ipapakita dito ng ating Panginoon kung paano po yung shepherd's commitment. Yan, kaya sabi po dito, it was a sacrificial commitment. Di ba po? Dito po pala sa pinakita niya po dito, yung sacrificial commitment. Bakit po? Sabi po dito, for the shepherd, sabi po dito, the search was dangerous and death was possibility. Dito po, kapag naghanap po siya sa tupa na naligaw, posible po na mapahamak po siya. Posibleng mamatay po siya. Amen? Di ba po, nung panahon po dati, kapag pumunta po sila sa isang gubat, hindi na po nila alam kung lalabas pa po silang buhay. Bakit po? Marami pong mga hayop na hindi na po pwede po silang kainin, ganun po lapain, mga oso, di ba po, mga talagang makikipaglaban po sila para po mailigtas nila yung tupa po nila. Ganun din po yung ginawa ng Lord sa bawat isa sa atin. Maging yung buhay niya, kaya niya pong ibigay para sa atin. Tayo po mga kapatid sa Panginoon, kaya po ba natin ialay yung buhay natin para sa bawat isa sa atin? Amen po? Yan, humihina na po tayo. Di ba po, tayo po, kaya po ba nating isakripisyo yung buhay natin para sa lahat? Di ba po, minsan hindi po. Nagpe-fail po tayo. 100% nagpe-fail po ang tao. Pero itong Diyos po na ito, pinakita niya po sa atin kung paano po yung sacrificial commitment para mapakita niya lang na handa po siyang ialay ang kanyang buhay para sa atin. Sabi dito, remember the price Jesus paid extended far beyond Calvary. Dito po pinakita dito ng ating Panginoon. Kaya nga po itong cross na ito yung nagiging simbolo. Lagi po nating maaalala na namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Itong cross na ito, lagi po nating maaalala na siya po ay nagsakripisyo para sa atin. Itong krus po na ito, nagpapaalala na namatay po siya para maligtas ka. Amen po. Kaya nga po dito, di ba po, dapat na tayo yung magdanas ng hirap, pero ang Lord pa po ang
ang tumanggap ng lahat po ng bagay na yan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, di ba po, yung oras, yung simpleng panahon, sakripisyo natin yan sa Panginoon. Di ba po, sa pagpunta natin sa templo ng Diyos, sakripisyo po natin yan sa Panginoon, kahit na masarap matulog sa oras na ito. Amen po. Di ba po, kahit na masarap na matulog sana sa ilalim ng mangga. Amen po. Pero di ba po, yung sacrifice natin, ibinigay natin kahit na sobrang init ngayon, burn out. Amen. Pero binigay natin yung panahon natin sa Lord. Kahit gano'n man po kalayo ang church, di ba po, babaybayin po natin yan para lamang po mabigyan natin ng sakripisyo or yung commitment, sacrifice commitment natin, mapakita natin sa Lord. Amen? Kaya nga po sabi dito, Filipos chapter 2 verse 5 to 8, sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo, sabi po dito, kailangan daw magkaroon tayo ng mindset na katulad ng kay Jesus. Sabi dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Di ba po? Yung salita ng Diyos, kung makikita po natin, napakasarap ng buhay niya sa piling ng kanyang ama. Pero yung sacrifice, ibinigay niya po yan sa bawat isa sa atin. Amen? Yung nararanasan po nating mga paghihirap, naranasan din po yan ni Jesus. Kaya nga po, lagi ko pong natatandaan na sinasabi po sa amin ni Pastor dati, sabi niya, kapag may daranasin kang problema o pagsubok sa buhay mo, lagi mong iisipin, mas higit ba yan sa pinagdaanan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Di ba po, hindi po. Amen. Di ba po, yung hindi ka lang makakain ng halimbawa ng 3 times a day, di ba? Di ba po, mas higit pa ba yan sa krus na ginawa ng Panginoon? Amen? Hindi po, di ba po? Yung magkaroon po tayo ng problema, mga utang. So, ganun. Di ba po? Mas higit pa ba yung mga utang na yan sa ginawa ng ating Panginoon? Hindi po. Kung may problema man po ang pamilya po natin, mas higit ba yung problema na yan sa ginawa ng ating Panginoon? Hindi po. Lagi po nating tatandaan yung krus ng ating Panginoong Jesucristo para makita po natin, ay, magaan pa pala itong pinagdadaanan ko. Ay, mas higit pala yung ginawa ng ating Panginoon. Amen? Sabi po dito, it was a successful commitment. Di ba po, sabi po dito, ano po ba itong commitment na ito? Yung sabi po nung una, yung sacrificial commitment. Itong pangalawa po, yung successful commitment. Ano kaya itong successful commitment na ito? Ito ba yung katulad ng relasyon ng tao, di ba? Hanggang sa huli ng buhay natin, nandyan pa rin, magkasama kayo, ganun po ba yun? Hindi po. Ito pong ating Panginoon, sabi po dito, the shepherd did not stop until his mission had been completed and the sheep had been found. Dito po pinapakita dito ng Panginoon, hanggang hindi niya nahahanap o hindi niya naliligtas yung tupa, hindi siya tumigil. Ganun din po ang ating Panginoon. Ganun din po yung pinakita niya, mga kapatid sa Panginoon. Di ba po? Maging dun sa krus ng Kalbaryo, nung time po na siya ay mamamatay na lamang po. Di ba po, sa huling hininga niya po, nagligtas pa po siya ng isang magnanakaw. Amen po. Tayo po kaya mga kapatid sa Panginoon, hanggang huli kaya ng buhay natin, makakapagligtas din tayo ng kaluluwa. Di ba po? Lagi po nating tignan o balikan ng tanaw ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, tayo po, nalaman na natin ang kanyang salita, kailangan po nandyan na po yung ating aksyon. Amen? Amen? Kailangan po tayo na rin po yung nagliligtas. Kung may mga kamag-anak po tayo na naliligaw, dapat tayo din po yung nakikipaglaban. Hindi po yung aawayin natin sila. nakikipaglaban sa battle po nila para mawin natin yung kanilang kaluluwa. Amen? Kasi syempre po, sa mga kamag-anak po natin, may mga pinagdadaanan po yung mga yan na kung bakit hindi po sila makapunta sa presensya ng Lord, ganun po. At dito po pinapakita dito ng ating Panginoon, ganun din po tayo, dapat yung battle po natin sa harapan ng Panginoon hanggang huli. Kailangan maliligtas po natin sila. Ganun din po ang ating Panginoon. Sabi dito, Jesus did not stop on his quest until he was able to cry, it is finished. Bago niya sabihin po yung salitang it is finished, nung time na nalagutan na po siya,
Di ba po? Nagligtas pa po siya ng kaluluwa. Amen? Sabi po dito, it may appear to us that God's cause is failing in this world, but Jesus will not be disappointed by the harvest He reaped from His word. Dito po pinapakita dito ng Panginoon, sa paningin ng tao, talunan po siya. Pero sa harapan ng Panginoon, lahat ng kanyang itinanim, hindi po yan masasayang. Amen po? Kaya nga po ano pong sabi ng John chapter 6, verse 37 to 40, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin, at ito ay kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit na sino man sa ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko sila muli sa huling araw, sapagkat itong kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita ng anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Dito po pinapakita dito ng ating Panginoon, lahat po tayong ibinigay niya. Pagdating po ng araw, bubuhayin po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ano po ba itong buhay na ito? Yung namatay tayo at muling mabubuhay? Hindi po. Yung eternal life na ibinigay po natin. Kasi ang buhay po natin dito, pansamantala lamang po. At yung eternal life po natin, yung pagdating ng araw. Amen? Number 3 po, sabi po dito sa una, the shepherd, compassion. Pangalawa po, the shepherd, commitment. At yung pangatlo po, the shepherd, conquest. Dito po pinapakita dito ng ating Panginoon kung paano po tayo binattle. Bawat isa po sa atin. Sabi po dito, it involves rescue. Kaya nga po, tayo pong lahat ni rescue ng ating Panginoon. Amen? He's delivered them from the danger and the damage of their sin. Dito po pinakita dito ng ating Panginoon, tinanggal po tayo sa kapahamakan. Amen? At inalis po tayo sa kasalanan. Amen po? Amen. Sabi po ng Pahayag 21 verse 27, ngunit hindi makakapasok doon ano namang bagay na marumi, ni ang gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, ang iniingatan ng kordero na makakapasok sa lungsod. Amen po? Diya po, asamin po natin na nakasulat yung pangalan po natin. Amen? Sabi po dito, it involves rest. Sabi po dito, they rest upon His precious promises of their salvation. Dito po pinapakita din dito ng Panginoon, magkakaroon po ng kapahingaan ng bawat isa sa bawat pangako ng Lord. Amen? Kaya nga po, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Dahil dito po tayo magkakaroon ng kalakasan. Dito po tayo magkakaroon ng kapahingahan. Amen? Ganon din po yung naranasan ko po dati. Dati hindi ko po alam ang salita ng Panginoon. Yan, pag may dumating na pagsubok, parang pasan mo na ang buong daigdig. Amen. Pero di ba tignan po natin, ngayon po nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, nakakabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Di ba po? Kung titignan po natin, nagiging magaan na lamang po yung mabigat nating problema. Amen. Kaya nga po, bibigyan ko po kayo ng mga example na salita niya, katulad nung sabi niya po sa Luke chapter 19 verse 10, sabi po dito, di ba po, to seek and to save. Dito po pinapakita na lahat ng mga kanyang mga nahanap, di ba, ililigtas niya. Sabi po ng John 6:37, him to come to me, I will no ways cast out. Di ba po, lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama, kailanman hindi niya ipagtatabuyan. Sabi din po ng Hebreo 13:5, I will never leave you nor forsake you. Di ba, itong mga salitang ito yung nagbibigay ng kapahingan po sa atin. Ay, alam ko na hindi ako pababayaan ng Lord. Amen? Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Dito po, lahat po tayo mga sumasampalataya, pagdating po ng araw, tatanggapin po natin yung kaligtasang nakalaan sa panahon na yon. Amen? Ano po ba yung panahon na yon? Kapag time na dumating na po ang ating Panginoon. Sabi po dito, it involves rejoicing. Di ba po, nandyan yung kagalakan na mapapakita po sa atin. He was overjoyed with
the rescue of this one lost sheep. Dito po makikita po ng ating Panginoon, lahat ng mga tao po na naligaw, nung time po na nasumpungan niya po, nandun po yung kanyang kagalakan. Kaya nga po sabi ng Lucas chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Dito po makikita dito ng Panginoon, kaya nga po, sabi pa po sa ibang verse, di ba po, laksa-laksang anghel. Libo-libong anghel ang nagdiriwang kapag may isang taong nanunumbalik sa ating Panginoon. Kaya nga po, bawat isa po sa atin mahalaga sa harapan ng Diyos. Bawat isa po sa atin, ayaw ng Lord na mawala po tayo. Amen? Kaya nga po, katulad po ng mga binanggit po kanina, ito pong lahat ay halimbawa po na ginawa ng Panginoon. At yun din po yung gagawin natin sa mga tao po na inililigtas po natin. Kaya nga po sabi dito, where are you in your relationship to the shepherd? Sabi po dito, tayo po ba may relasyon sa shepherd? Tayo po ba may relasyon sa ating Panginoon? Amen? Amen. Sabi po dito, are you the lost out of the dark mountains of sin? Tayo po ba naligaw din po tayo sa gabundok ng kasalanan? Amen. Amen. Do you need to be rescued today? Tayo po ba, kailangan po ba natin yung rescue ng Panginoon? Amen. Amen. Lahat po tayo mga kapatid sa Panginoon, lahat po tayo nagkasala at walang naging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Lahat po tayo po yung gusto ng Lord. Matutuwa po siya kapag tayo po ay nanumbalik sa Kanya. Mga kapatid sa Panginoon, yung panunumbalik po natin, hindi yung simpleng pag-church lamang po natin, kundi pinapagamit na rin po natin. Kung ano yung example ng Panginoon sa bawat buhay po natin, yun na rin po yung ginagawa niya. At yun lamang po yung nais ko pong ipahayag sa kabutihan ng Panginoon. Sige po, tayo po'y tayo po'y tumayo at tayo po'y magpuri sa Panginoon. Pikit niyo po yung inyong mga mata, tabihin niyo po ang presensya ng Panginoon. Ay pagod na sa iyong nadarama. Ikaw ba? Lord, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyong kabanalan. Alam namin, Lord, naligaw kami at ngayon nasumpungan mo kami. Lord, alam po namin sa oras na ito, tinawag mo po kami sa karamihan. At hayaan mo po, Lord, na pumasok ka, gumalaw sa buhay namin sa oras na ito. Hallelujah, Lord Jesus. Ako ay lalapit. Lumalapit kami sa kabanalan mo sa oras na ito, Lord. Hayaan mo po, Panginoong Jesus, na tulad ng ipinakita mo, Lord, kung paano yung compassion mo, Lord, yung commitment mo, Panginoon, yung conquest mo, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord, tagladin din po ng bawat isa sa amin ito. Mga kapatid sa Panginoon, sa oras na ito, kung feeling mo, naliligaw ka, kung feeling mo, nasa gitna ka ng kasalanan, ihingi mo ng tawad sa oras na ito. At handa ang Lord para patawarin po tayong lahat. Amin niyo pong presensya ng Panginoon. Pag-ibig mo di na maliw. Tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, Mga kapatid sa Panginoon, hayaan niyo, sabihin niyo sa Panginoon, ikaw ang Diyos na paglilingkuran ko. Kung paano mo ako iniligtas, magliligtas din ako. Hallelujah, Lord. At habang buhay pag-ibig. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, hayaan mo po, Panginoong Sus, Lord. Pasukin mo ang bawat buhay namin, Lord. Kung paano, Panginoong Sus, isang puso, Panginoong Sus, ng lingkod mo, Lord. A heart of a servant, Lord. Hayaan mo, Lord. Ipasok mo po ito sa buhay namin, Lord God. Lord, kung paano yung paglilingkod mo sa mundong ito, Lord. Hindi man po namin mapantayan, Panginoong Sus, ngunit, Lord, mithin ang puso namin, Panginoong Sus, Lord, na, Lord, makapaglingkod kami sa iyo, makapag-win din kami ng soul sa iyo, Panginoong Sus, Lord. Na
Katulad, Panginoong Sus, nung kami naligaw, Lord, pinilit mo kami, Lord, hinanap mo kami, Panginoong Sus, at kayo nasumpungan mo kami, Lord. Gayon din ang gagawin namin sa mga tao, Lord, na naligaw, Panginoong Sus. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoong Sus, sapagkat, Lord, sa karamihan ng mga tupa, Lord, sa karamihan ng kaluluwa, Lord, pinili mo kaming lahat para sa layunin mo, Panginoong Sus. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoong Sus, ayan mo, Lord. Itinataas po ang bawat kapatid ko po ito, Lord. Pagharian mo po sila ng presensya mo, Panginoong Sus, at Lord, naniniwala ako, Lord, bawat salita, Lord, na napakinggan nila, tataglayin po nila ito, Lord, sa buong linggong ito, Lord, at hindi lamang sa buong linggo, Lord, hanggang sa bawat buhay po namin ito. Salamat sa iyo, Panginoong Sus. Hayaan mo po, Lord God, mabalik namin lahat ng papuri, Lord, para nga, Lord, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.